Washington DC. Sino ba? Ikaw ba? Pwede naman naman dito? Korean over. Stop over na kami. Dito kami nag-iisip. Ayan, so... Tagalog version naman tayo. Yeah. Okay. Apo. Maiba. So, okay. Magandang hapon po. Nandito tayo lahat bilang pamilya sa ating simbahan. At lahat tayo, no, masaya. Amen. Alam mo yan, isa sa pinagmamalaki ng simbahan natin, walang inggitan eh. Diba? Yung lagi tayong masaya, bahay-bahay ni Jasmine, bahay-bahay ni Ganita, di ba? Parang, yun nga lang, lahat pag sumugod, ang dami. Yun yung dapat na nararamdaman natin na maging masaya tayo para sa kapatid natin, di ba? And sino ba naman hindi sasaya sa napakagandang mga bahay na Bango pa ba? naniniwala mo ba kayo? Ito ay pagpapala lahat ng Diyos. Amen. Hindi ito yung parang natisod mo lang or alam mo yun, talagang inadyakan ng Diyos na bigyan ka ng pagpapala dahil gusto niya, dahil mahal ka niya. Di ba? So, sabi nga po sa Psalm 127 na unless ang Panginoon ang nagbuo ng bahay, no? Baliwala lahat ng nagtrabaho. Di ba? So, meron po tayong mga rason kung bakit natin dinededicate ang bahay. Unang-una, binabalik natin to sa ating Panginoon. Di ba? Kasi sa Kanya to eh. Di ba? Siya nagbigay sa atin. Pangalawa, inihiling natin sa Kanya na i-post yung mga angels niya all over our home, no, para ma-keep yung kadiliman na malayo sa bahay natin. Pangatlo, para linisin yung mga residue memories na maaaring bago itong building, yung bahay, pero merong nag-occupy dito before, no, nung sinaunang panahon pa, kasi siyempre old city in Los Angeles eh. Maaaring merong bahay dito, or may beer house, or I don't know. So, pero ngayon, kung ano man yung mga nakatira dito before or establishment, i-clean ng Panginoon, no? Yung mga residue of memories. Siyempre, to break the power of words, no, ng mga sinabi prior sa paglipat dito. Siyempre, sabi nga natin, hindi naman lahat magiging masaya, di ba? Si Jesus Christ nga may basher, tayo pa kaya, di ba? So para yung mga power na hindi na negative, hindi magandang sinasabi laban sa bahay o sa mga tao, ay babasagin ng Panginoon. Panglima, linisin, no, ang bahay na to sa mga sa lahat ng evil spirit bago tayo mag-move in. Alright? So, sabi sa Psalm 133, napakabuti daw at nakakaaliw na ang lahat ng magkakapatid ay nagsasama-sama sa kapayapaan at pagmamahal. Kagaya nito, di ba? Alam ko, ang dinayo niyo dito, Turon, masaya tayo, no, na tayo nagsasama-sama bilang mga kapatid. So, ngayon, nandito tayo upang ialay natin sa Panginoon ang tahanan ng mga Valdez, no, mula kay Karen, kay Ate Terry, kay Bong. So, we are here today, no, to dedicate this home for the service of this family through the wonderful na provision ng Panginoong Jesucristo. Habang ang bahay ay building, no, yung commitment at pagmamahal ng mga nakatira dito, yun ang tinatawag na tahanan or sa English, home. Magkaiba kasi yung house, building yun eh. Pero yung paano natin, paano tayo tumitira dito bilang mananampalataya, that makes it a home. So sa hapon na to, I'd like to invite, no, ang Valdez family, unang-una, i-dedicate ang kanilang sarili sa God's purposes for this home as symbolized by 4 candles sponsored by Sahagun and Gomez. Games. Pasarap eh, sa So, una, dinidedicate natin ito sa ngalan ng pag-ibig. Ate Terry, sindihan mo ang unang ano. Ayan. Aray kakasal ah. Ay, Sabi sa Deuteronomy 6:4-9, O Israel, no, ako ang iyong Panginoon. Ako ang iyong Panginoon na iisa. Sabi niya, mahalin mo ko ang iyong Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, at buong
kalakasan. Ang hirap tinatranslate ko to, English to. So, alam niyo po, ang core ng Christian lifestyle ay expressed by our love. Ang main operating system natin, kumbaga sa computer, pag-ibig. Kaya yung katabi mo, kung hindi mo iniibig yan, ay hindi ka Kristiyano. Di ba po? Even nga, sabi ng Biblia, kahit kaaway mo, ibigin mo eh. Kasi yun ang main operating system natin. No? By this, ang lahat ng tao ay makikilala na tayo ay alagad ng Panginoon dahil sa pag-ibig. Now, may the people in this home express and manifest the fruit of the Spirit, and may God's love be expressed in the relationships in this home. Kaya sa araw na to, dinededicate natin ang bahay na to sa ngalan ng pag-ibig ng Panginoon. Siyempre, ang pag-ibigan ng ating dalawang lovers, ang pag-ibigan ang pag-ibig nila sa kanilang anak, di ba? At sa pag-ibig na ipapakita nila sa bawat tao na papasok at lalabas dito sa bahay na to. Pangalawa, Pastor Bong, Cindy po, we dedicate this home sa encouragement. Sabi sa Hebrews 10:24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Dapat po, ang ating tahanan ay lugar kung saan lahat ng miyembro ng tahanan ay na-encourage o be encouraged to reach yung full potential mga kay Karen, kay Pastor Bong, at kay Ate Terry. So, ibig sabihin, ang tahanan na to ay patungkol sa encouragement. Yung pagpapasok ka, sabi nga ng mundo, positive lang, parang gano'n, no? Pero tayo mga Kristiyano, encouragement. Encourage ka na pumasok. Nakapasok na ba kayo sa bahay na parang pagpasok ko na-discourage ka kagad, parang gloomy, parang, alam mo yan, may gano'n, di ba? May gano'ng bahay. Pero sa bahay natin mga Kristiyano, hindi patungkol sa liit, o sa laki, or ano pa man, ang importante, na-encourage yung papasok. Ito po. Apo, naniniwala po ba kayo mabuti ang Diyos natin? Amen. Amen. God created each of us as unique individuals that are important and have a part to play in the growing and thriving of the family. Ngayon po, pangatlo po, pwede niyo pong bitaman. Ayan. So, i-dedicate natin to, no? Una-una, dinedicate natin sa love. Pangalawa, encouragement. Ayan, may quiz kayo kasi pangalawang ulit na. Pangatlo, generosity. Tingnan mo katabi mo, mukha ba generous? Hindi mo kang barat. Okay? Generous yan, generous. Sabi nga ni Tita Girlie, mayaman tayo. Amen. Amen. Okay, sabi sa Matthew 25:34-36, then the king will say to those on his right, come you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Sana po, ang tahanan na to ay mapuno ng generous heart. No? For it is in that attitude of generosity that God can fill our hearts with His blessings. Ayan. So, as Christians po, naniniwala tayo na every good and perfect gift comes from the Lord. Tama po ba? Asawa natin, anak natin, di ba? Finances natin, simbahan natin. Ang tahanan na to ay isang regalo provided ng Panginoon para maging shelter natin. No? Bakit? Kasi generous ang ating Panginoon. Okay? As He generously provides, may we then extend that same generosity to those God sends our way. Ang aming puntahanan ay laging bukas sa mga pastor, missionary, galing Pilipinas, galing East Coast, galing Canada, wherever, or San Francisco, no, matutulog sa bahay namin, we will treat them sa restaurant, and we will give them gifts at papakain. We show them generosity. No? Bakit? Kasi yung Panginoon showed us first generosity. Di ba? Nakakaya naman kay Lord, binigyan ka tapos hindi ka mag-share. Di ba? So, nakita niyo naman gaano ka-generous. Mamili na lang kayo kung saan yung gusto kumain pa. First stop, second stop. So, basta wag lang po kayo maglalagay ng lumpia dito sa
We dedicate this home sa pag-ibig. We dedicate this home sa encouragement. We dedicate this home sa generosity. At we dedicate this home bilang isa sa recreation and rest. Kumbaga sa ating pagpapahinga. Sige po. Ayan. So sa Exodus 33:14, the Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Alam niyo naman na nangyari sa Exodus, di ba? Umaalis sila doon mula sa Egypt. Imagine nyo, halos 2 milyon silang lumalakad papuntang Promised Land. Paano ka makakakita ng kapayapaan at kapahingahan doon? Dahil nomad sila eh. Naglalakad sila sa disyerto. Pero sabi ng Panginoon, hindi sa lugar ang kapayapaan. Ang kapayapaan pag ako nanahan sa puso ninyo. Amen. So sabi sa Psalm 62:1, a Psalm of David, "My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him." The home, itong ating tahanan, ay isang lugar kung saan ang isang pamilya ay they will feel secure. Okay? So, as God's presence rests upon this home through its occupants, may this home be a place of rest and recreation for the family. Magiging payapa lamang at may kapahingahan ang tahanan na to kung merong kung magiging tahanan ng Panginoon ang puso ng pamilyang Valdez. As the flames point heavenward, so our thoughts now focus upon our Lord and Savior Jesus Christ, whose blessings we seek. And you know, this is a great way to get a new start in the place you live and call it home, not just house. Right? Tayo po ay manalangin. Please repeat after me, lahat po tayo. Dear Lord Jesus Christ, Dear Lord Jesus I Christ, confess and I proclaim I confess and I that proclaim you are the Lord of my life, that you are the Lord of my and life, that you alone that you alone hold the truth hold truth and highest position and highest position under our Father's throne. under our Father's I throne. proclaim that I proclaim that you are Creator you are Creator of the heavens and the earth, of the heavens and the earth, and you are my spiritual Father. and you are my spiritual I Father. surrender I surrender afresh this day afresh this day my body, my body, my soul, my soul, and my spirit and my spirit, into your care, Father God. Father God. Ngayon, para po kay na Pastor Bong at Sister Terry, please repeat after me as the owner and spiritual representative of this home. We dedicate unto you, Father God, and surrender our home, our property, and possessions into your hands. Let's lift up our hands to God. By the authority Christ gave me, I claim this home and property for the kingdom of God. I renounce every work of iniquity that has ever been perpetrated in this home or on its property. Heavenly Father, we thank you for providing this home for the Valdez family and Karen. They moved to this community by faith, having been led by your Spirit. Now, may your Holy Spirit dwell upon this home. May the blessings that come from knowing you and living for you be reflected in the life of this home. I intercede the blood of Jesus to rectify and forgive every unrepentant sin that has been committed here by a previous owner, renter, or guest who had ever stayed here in this land. In the name of Jesus, I command broken off of this home every chain of bondage, every curse, every ungodly vow, every dark spirit, and every legal right Satan has added to this home. But whatever person, whatever opportunity, whatever legal right, or whatever sin perpetrated, I command every possible work Satan has put onto or against this home or property rescinded and declared null and void.
I command every demonic influence to relinquish its position and be purged from this home and property and sent to dry and arid places. Father, send a cleansing fire throughout their home and burn out the remnants of sin and darkness that had covered this home and property and fill the home up with your Holy Spirit. Everything I proclaim, I request and command in this prayer, I do so by petitioning Jesus to intercede on my behalf. I call upon to God to release a double portion of His anointing to empower each word, each request, and each command which I spoke out in this prayer, and that each thing that was asked for will be completed. Heavenly Father, we dedicate now this family, this dwelling, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Congratulations for your new blessed home. God bless you. God bless you po. Congratulations. Congratulations. God bless you. Amen. Oh, dahil ito yung pang-final. Thank you.